simula nung nag-move kami dito sa Australia noong 2022, nagtutuloy-tuloy pa rin kami ng contribution namin. So for us na ang parents walang retirement fund, yun yung isa sa lesson na natutunan namin sa buhay na kailangan naming paghandaan yung pagtanda namin. Welcome to Australia! It's 11 a.m. now here in South Australia at ayan tayo nagluluto ngayon ng ulam namin ni Ren. Try natin kung makaka-isang baso tayo dito. Ito yung mga oranges na binigay sa akin. Tinikman ko guys, matamis siya. Kahit hindi siya orange na orange. At ang dali lang niyang pigain. Sayang, sana dinamihan ko na pala. Dinagdagan ko. Sabi ka kasi sa akin, dagdagan ko daw. Eh, nahiya naman akong kumuha ng madami. Fresh na orange juice. $12:10 na guys. Si Ren lalabas na mamaya para mag-lunch break. Kaya ito, nagpe-prepare na ulit ako ng aming lunch. Tapos kanina, ayos ako ng resume ko kasi mag-start na ulit ako na mag-apply ng trabaho. It's been a month na unemployed ako. So, eto, kailangan na ulit maghanda para sa bagong career, bagong job. So, job hunting ulit tayo ngayong February. Isang baso tayo guys at meron pa ditong mga natira. Ayan, isang baso pa yan. Hindi na siya malamig. Sarap. Hindi siya maasim. At sakto lang din yung tamis niya. Okay lang din pala kahit hindi ko siya lagyan ng ice. Guys, question. Lalo na sa mga nandito sa Australia or kahit yung ibang mga OFW natin sa iba't ibang panig ng mundo, no? Kayo ba, until now, ay nagko-contribute pa rin kayo sa SSS, Pag-ibig, sa insurance, like kung meron kayong mga naiwan na VUL or mga life insurance sa Pilipinas. Ngayon nandito kayo sa ibang bansa, naninirahan sa ibang bansa, tuloy-tuloy pa rin ba yung contribution nyo? Kasi kami ni Ren, simula nung nag-move kami dito sa Australia noong 2022, nagtutuloy-tuloy pa rin kami ng contribution namin. So si Ren, meron siyang SSS, Pag-ibig, kasi yung bahay namin naka-loan yung sa Pag-ibig. Tapos, meron siyang Sun Life. At ako naman, meron akong SSS, and then Pru Life. So, tuloy-tuloy yon. Yung Pag-ibig, hindi ko na siya natuloy-tuloy. Actually, kailangan ko i-open, parang gusto ko pa rin siyang ituloy. Kasi kaya ko naman naitanong, sa dami ng mga nakausap ko dito sa Australia, at isa yan sa mga nagiging usapan namin about contribution sa Pilipinas, no? Isa lang yung nakausap ko na parehas kami na nagtutuloy-tuloy pa rin ng contribution. So, majority ng mga nakakausap ko ay hindi sila na nagtuloy ng contribution nila. Kasi sabi nila, hindi daw nila alam kung paano, kung kailangan pa daw ba. Yung iba naman, wala silang tiwala sa mga government agencies natin sa Pinas. Yung iba kasi nakakausap namin na PR na sila dito, so may possibility na maging citizen sila dito. Yung iba naman, naka-temporary visa sila, katulad namin. Pero ayaw talaga nila kasi iniisip nila din na dagdag gastos na naman siya. Pero para sa amin kasi ni Ren ay isa yan sa mga magiging income namin, pension namin, pagtanda namin. At kasi kami sa part namin ay
we realized na hindi naman talaga namin dito sa Australia gustong mag-settle for good. I mean, even maging PR kami dito, kung mangyayari yon, no, mas prefer namin na sa Pilipinas kami manirahan since andun yung family namin, tapos wala naman kaming anak. So, mas prefer talaga namin sa Pinas. Kasama na yun sa budget namin eh. Nung nagpunta kami dito sa Australia, na magtutuloy-tuloy kami sa contribution namin sa mga yon, sa SSS, pag-ibig, sa insurance. Tapos, ito nga, bago ako mag-resign sa work, binayaran ko yung SSS ko ng 6 months para wala na ako iintindihin. Tapos yung insurance ko kasi, quarterly ko siya binabayaran. Quarterly ako nagko-contribute. Sa mga pinagkakagastosan namin sa Pilipinas, kasama talaga siya sa budget namin. So for us na ang parents walang retirement fund, hindi nila napaghandaan yung future nila, I mean yung kanilang retirement. Yun yung isa sa lesson na natutunan namin sa buhay, na kailangan naming paghandaan yung pagtanda namin kasi ang hirap na nakadepende ka lang din sa kinikita ng mga anak mo. Paano pag yung mga anak, 'di ba, may pamilya na? We love our parents. Gusto naming ibigay yung mga pangangailangan nila as much as possible, di ba? Kung sobra-sobra. Pero yun nga, iba pa rin talaga yung pinaghahandaan yung future. So, kailangan pagtanda namin ay hindi kami aasa sa mga mas nakakabata sa amin. At isa to sa paraan namin para masiguro na meron kaming retirement fund, meron kaming retirement plan. At sa ngayon, naka-ready na kami sa mga bagay na yun. Isa na lang yung wala pa kami, hindi pa namin nakukuha, pero pag uwi talaga namin sa Pilipinas, gusto din namin kumuha ng St. Peter's. Oo. Diba? Practical lang. Doon naman talaga yung punta natin. Let me know guys, kung kayo ba, nagtutuloy-tuloy pa rin kayo. Kung hindi naman, let me know din ano yung main reason nyo. Bakit hindi nyo tinuloy-tuloy pa yung pag-contribute doon sa, let's say, SSS, diba? May mga kilala din ako na citizen pala dito sa Australia na nakakakuha pa rin sila actually ng pension nila from SSS. Na meron sila. At napapakinabangan daw nila yun kapag uuwi sila sa Pilipinas kasi yung ginagastos nila dun sa Pinas nanggagaling dun sa pension nila. Ayun. So, hindi ko alam kung paano ang process nun, pero possible pala. Kahit hindi dual citizen. Pwede. Okay, gahain ako guys. See you on my next vlog. Thank you for watching. Bye.